In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, now they're relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. Manila, Pilipinas, sa isang makasaysayang pagkakataon, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa Malacanang ngayong araw June 3, 2024. Ang pagbisitang ito ay inaasahang magdudulot ng malalim na epekto sa Russia at China. Ang biglaang pagbisita ni Zelensky sa Manila kahapon, Linggo. Ang pagkakataong ito ay nagpapakita ng malasakit at interes ng Ukraine sa ating rehiyon. Ito na ang ikatlong bansang Asyano na binisita ni Zelensky mula nang simula ng Russia ang kanilang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero 2022. Unang dumalaw si Zelensky sa Japan noong nakaraang taon at noong nakaraang linggo ay sorpresang dumalaw sa Singapore para sa AASS Summit. Ang kanyang mga pagbisita sa iba't ibang bansa ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na makipag-ugnayan at makipagtulungan sa iba't ibang bansa upang malutas ang kasalukuyang krisis sa Ukraine. Ang Pilipinas ay bumoto rin pabor sa resolusyon ng United Nations General Assembly na kinokondena ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng malasakit ng Pilipinas sa sitwasyon sa Ukraine at ng ating bansa sa pangkalahatang kapayapaan at seguridad sa mundo. Meron pa tayong matatanggapin mga live report mula sa Malacanang. Kasi nga po yung presidente ng Ukraine ay nandito sa Malacanang, kaya si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, ating pakinggan. Live report. Sa partner Mike, umaga. Kita ngayong umaga itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si Ukraine President Volodymyr Zelensky. At kanina, immediate ng umaga. Pirang Ukraine ako sana sa palasyo ng Malacanang. So yun, wala pa naman binanggit ang meeting ng dalawang leader. Pero sa pagkabago ng informasyon ating nakukuha ay nagpaplan si Zelensky na magbukas ng embahada dito sa Maynila. At sa kanilang naging state ng Pilipinas, si Ukraine President Volodymyr at naging maigpit yung kanilang schedule sa Singapore sa dialogue, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap ngayon dito sa Pilipinas dahil nasa working visit ngayon itong Pangulo ng Ukraine. Hindi pa tayo ng ilang mga updates partner Mike sa kung ano yung pag-usapan ng dalawang leader sapagkat medyo biglaan ito naging Pangulong Marcos Ukraine President Zelensky. Wala pa rin dito sa pagkakataon ang Alvin Baltasar sa Pilipinas. Thank you so much, Ferry Coy, for being a channel member. Splat Reaction Commentary. Malugod po naming tinatanggap ang pagbisita ni Pangulong Zelensky sa ating bansa. Ang kanyang pagbisita ay nagpapakita ng interes ng Ukraine sa ating rehiyon at sa ating bansa. Sa kabila ng kasalukuyang tensyon sa Ukraine dahil sa pagsalakay ng Russia, hindi ito naging hadlang para sa Pangulong Zelensky na makipag-ugnayan sa iba't ibang bansa, kasama na ang Pilipinas.
Ang kanyang mga pahayag laban sa Russia at China sa katatapos pa lamang na Shangri-La Dialogue sa Singapore at ang kanyang panawagan para sa mga bansa sa rehiyon ng Asia-Pacific na dumalo sa kanyang isinusulong na International Peace Summit sa Switzerland ay maaaring maging pangunahing usapin sa kanyang pagpupulong kay Pangulong Marcos Jr. Sa kabuuan, ang pagbisita ni Pangulong Zelensky ay isang malaking hakbang para sa mas matatag at produktibong ugnayan ng Pilipinas at Ukraine. Ang pagkakataong ito ay nagbibigay daan para sa mas malalim na pagkakakilala at pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ito ay atin pong inaasahan na magdudulot ng positibong epekto, hindi lamang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Ang tanong, paano magre-react dito ang magkaalyadong Russia at ang China? Para sa amin po, bahala sila sa buhay nila dahil kahit kailan ay walang masama sa mapayapang pakikipag-ugnayan at pagtutulungan ng mga bansa at mga lider nito. Mabuhay ang Pilipinas! In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members-Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. Hello everyone, welcome to Splat Communications, your channel for reliable, relevant, and accurate information regarding sports, surveys, statistics, science, politics, people, lifestyle, arts, travel, and technology. Shoutouts: Saan Ferry daw Coy, napupunta ang pera? Marvy de la Cruz, Sino si Tomas Eddie? Pagsulungan, Elise de Quise, Edgardo Pangilinan, Rex Adventure, Sonny Veloria, Ildefonso Hinco, Don Claro, I Wanna Be Free, Meron ding Romeo titindig Sansano, sa tabi nyo. Jackie Martinez, Kasundo Motoglo, Irene Odado, Julian Brand, Ramon Ramos, Leonardo Manansala, Loreto Tandoc, Estela Rosal, Bokling Vicente, Bo Cap, Rob Acad, Manases Illustrismo, Jonash Eliseo, Balwali, Delma Bautista, Virgil Liwan, Nelson Aloroj, Randy David, Ed Soliman, Merwin Penaranda, Amar Jimmy, Victory, Kurt Dimayasya, Bimmer Benigno, Aida Cruz, Elizabeth Vargas, Bernardo Pinera, Mercedes Labaco, Arnel Amador, Laura Miquelot, Rogelio Licuan, Ferrenta, Sonny Boy Marbella, Hertz, Elmer Bashwell, Riemann, Philip Bangloy, Lorna Valencia, Aniseta Petron, Don Claro, Cliff Lucas, Eda Master, Marins Oshas, Lucila Olor, Teresita Domingo, Teresita Rosas Coson. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social media follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Splat Communications, not that relevant until it's
exposing all the lies.